Hi, GB Recaps here. Today, I'm going to explain a science fiction action-adventure film entitled Starship Troopers 2, Hero of the Federation. Spoilers ahead and please enjoy. Patuloy sa paggawa ng ads ang Federal Service para mahikayat ang mga tao na sumali sa pakikipaglaban sa mga bugs. Sa gyera ay makikita natin kung paano makipaglaban ang mga bagong sundalo sa mobile infantry. Isa na dito si Lieutenant Dill na isang psychic. Inutusan na sila ni General Shepard na bumalik dahil hindi nila ito kayang kalabanin. Kinokontak ni General Shepard ang mga tao sa headquarters upang rumesponde ngunit hindi ito makontak. Tinanong ni General Shepard si Dill kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa mga bugs at sinabing nararamdaman niya na mas lalong dumarami ang mga bugs at hindi na sila makakaalis pa. Sinabi naman ni Private Kobe kay General Shepard na merong abandonadong outpost sa Hotel Delta. Napagdesisyonan nilang pumunta na lamang roon. Pinangunahan ni Sergeant Drake ang pagbaba papuntang outpost. Bago umalis ay tiningnan niya ang general at iba pa na naiwan. Habang tumatakbo sila ay nadapa si Private Kobe, doon niya nakita ang abandonadong outpost. Nang makarating sila sa loob ay nagkaroon ng malakas na hangin at nilipad si Private Billy na pilit inaabot ng kamay ni Sergeant Drake. Naabutan ng isang bug si Kobe at Thor at nasaksak nito si Kobe. Pinagbabaril ito ni Sergeant Drake at inutusan si Thor na ipasok sa loob si Kobe. Habang si Dill naman ay nagmamasid sa paligid at dahil isa siyang psychic ay nakikita niya kung ano ang susunod na mangyayari. Hinanap niya si Sergeant Drake, nakiusap na lalabas siya ngunit hindi ito pinayagan. Sa kalagitnaan ng pagtatalo ni Lieutenant Dill at Sergeant Drake ay binawian na ng buhay si Kobe. Muling naglibot sa loob ng abandonadong gusali ang mga kasamahan ni Sergeant Drake at Lieutenant Dill. Nakarinig sila ng tunog sa taas kaya't dali-dali silang umakyat at natagpuan nila ang isang lalaki. Ito ay si Captain Dax na nakakulong sa Outpost Incinerator. Nakita ni Private Sahara ang background information nito at nakasaad na may magandang record pagdating sa pakikipaglaban ngunit pinatay nito ang kanyang commanding officer. Sa kabilang banda naman ay hawak-hawak ni Sandy ang radar at nakita niya na may paparating na bugs. Agad itong ini-report ng isang sundalo kay Lieutenant Dill at tinungo nila ito. Nakita nila kung gaano kadami ang paparating kaya't naghanda na sila at senenyasan ni Sergeant Drake kung saan ang kanilang pwesto. Nang paparating na ang mga bugs ay sa kanila ito pinagbabaril ngunit hindi nila ito kaya dahil masyadong marami. Kitang-kita kung paano pinagtutusok ng isang bugs ang isang trooper. Nilapitan ni Private Sahara si Private Billy at pinakalma dahil nagka-trauma ito sa nangyayari. Sa kabilang banda ay pinuntahan ni Private Sahara si Captain Dax at pinalabas ito. Kumuha ito ng gamit at tumulong na sa pakikipaglaban sa mga bugs. Inutusan niya ang mga troopers na maghanda at magtago dahil magkakaroon ng pagsabog na hinanda ni Captain Dax. Naubos ang napakaraming bugs dahil sa pagsabog. Humingi si Captain Dax ng 2 volunteer at lumapit sa kanya si Otter at Sahara. Sinabi niyang may paparating na mga bugs sa loob lamang ng 5 minuto. Inutusan ni Captain Dax si Otter na paganahin ang electric pillars habang nakita naman ni Private Sahara sa kanyang binocular na may paparating. Ito ay sina General Shepard kasama ang 3 troopers ngunit sa likod nila ay may nakasunod na mga bugs. Inutos ni Captain Dax na paputukan ang mga bugs na nakasunod sa general. Nang makalapit ang mga ito ay nakuryente ang mga bugs sa electric pillars dahilan upang makaligtas sila. Nagpasalamat ang general sa 3 at sinabi ni Captain Dax na ginawa niya lang ang kanyang trabaho. Sa kanilang pagtitipon ay pinakilala ni General Shepard ang 2 taong tumulong sa kanya upang makapunta sa outpost. Ito ay si Corporal Joe Grief na isang Medical Corps at Technical Sergeant Ari Peck. Pinakilala rin nito ang walang malay na si Private Charlie Soda. Pinakita ni General Shepard at Lieutenant Dill ang isang makinarya upang ipaayos kay Peck. Sumunod na eksena ay binisita nila General Shepard ang walang malay na si Soda at kasalukuyang ginagamot ni Corporal Joe. Bago umalis ay inutusan ni General Shepard si Lieutenant Dill na gumawa ng report sa nangyari. Samantala nag-uusap naman si Lieutenant Dill at Private Sahara tungkol sa pagpapalaya kay Captain Dax. Pinagalitan si Sahara sa ginawa nito at narinig naman ito ni Captain Dax kaya't nagkasagutan ang dalawa. Para kay Captain Dax ay walang kakayahang mamuno sa kanyang team si Dill at ang tingin naman ni Dill kay Dax ay isang traidor sa Federation. Samantala naghanap naman ng pagkain si Sergeant Drake kasama si Joe. Kinaumagahan ay nagkamalay na si Soda at binati ito ng general kasama sina Dill, Drake at Joe. Umalis na ang 3 at naiwan si Joe at Soda. Tila may pinaplano.
Pinuntahan naman ng general ang isang sundalong nag-aayos ng kuryente. Ngunit bigla na lamang nagkaroon ng blackout kaya't nawala ang ginawang electric pillars ni Captain Dax. Dahil dito ay naging alerto sila at naghanda sa pagsalakay ng mga bugs. Ilang sandali lang ay bumalik ulit ang kuryente sa tulong ni Peck kaya't pinasalamatan nila ito. Kinausap naman ng general si Dax at pinagkatiwalaan siya nito sa misyon kahit pa alam niya ang record nito. Samantala habang naglilinis ng mukha si Dax ay pinuntahan ito ni Soda. Pilit na inaakit ni Soda si Dax ngunit hindi si Dax nagpadala at galit na inutusang mag-push up si Soda. Kinaumagahan ay nakita ni Sandy na naghahalikan si Soda at Horton bagay na ikinalungkot nito. Pinuntahan ito ni Joe upang samahan si Sandy. Kinagabihan ay nagkakamabutihan na si Joe at Sandy kaya't pinag-usapan ito ni Sahara at Rake. Pinuntahan ni Sahara si Captain Dax at binigyan ito ng pagkain. Nag-usap sila at nalaman ni Captain Dax na isa din palang psychic si Sahara. Ikinuwento ni Captain Dax ang totoong nangyari kung bakit niya pinatay si Colonel Holback. Ito ay dahil sa pagkamatay ng kanyang mga kasamahan dahil sa pamumuno nito. Sa kabilang banda dahil sa ginawang electric pillars ni Captain Dax ay hindi makalapit ang mga bugs kaya't tuwang-tuwa ang isang trooper na nagbabantay. Lumapit si Joe sa pwesto ng trooper at sinabing siya na ang magbabantay. Pinuntahan nito si Peck na gumagawa ng makinarya at inutusan siya nitong pumunta sa ilalim at doon ito pasimpleng pinatay. Isa pala itong kalaban na may bugs sa loob ng katawan. Sa kabilang banda ay nagkaroon ng signal sa walkie-talkie nila at nakausap nila si Fleet Lieutenant Mary at humingi ng fleet rescue si General Shepard. Kinagabihan ay nagising si Sahara dahil nakita niya kung ano ang mga susunod na mangyayari. Habang binibigyan niya ng pagkain ang mga kasama ay napansin niya ang kamay ni Joe at nakita niyang muli ang eksena na sumasalakay ang bugs. Kinuwento niya ito kay Sergeant Rake ngunit hindi ito naniwala kay Sahara. Sa shower room kung nasaan si Otter at Brick ay nagulat sila nang biglang pumasok si Joe na daladala si Peck at inilabas ang isang kakaibang bug sa ulo nito at itinapon sa kanila. Sinubukan itong patayin ni Brick ngunit lalo lamang itong dumami. Kinulong sila ni Joe at doon pinagpiestahan ng mga bugs. Pinuntahan ni Captain Dax at Sahara si Dil at sinabi ni Sahara kung ano ang nakita niyang vision nang mahawakan ang kamay ni Joe. Sa una ay hindi naniwala si Dil ngunit nabanggit ni Sahara na buntis siya kaya't naniwala ito dahil malakas ang psychic ability kapag buntis. Napagkasunduan nilang ipaalam ito kay General Shepard. Nang puntahan ito ni Dil ay naabutan niya si Soda na isa ng kalaban at natagpuan niyang patay na si General. Nang mahawakan nito ang dugo ni General ay nakita niya ang vision na pagsalakay sa kanila ng mga bugs. Napagtanto niyang nasa loob ni Soda ang bugs at katulad rin nila Sandy at Horton. Habang sinasabihan niya ang tatlo tungkol sa pagtataksil nila sa bayan at sa Federation ay hindi niya namalayan ang paglapit ni Billy at agad siya nitong pinatay. Dinakip ni Sergeant Rake si Captain Dax dahil akala nito ay siya ang pumatay kay Dil at iniharap ito kay General Shepard na isa ng kalaban. Ipinakita ni Joe ang kutsilyong ginamit ni Billy sa pagpatay kay Dil kaya't inutusan ni General Shepard si Sergeant Rake na ikulong si Captain Dax. Pinadakip din si Sahara ni General Shepard kay Billy ngunit nakatakas si Sahara. Pilit na binubuksan ni Billy ang pinto kung nasaan si Sahara nang biglang dumating si Sergeant Rake. Sinabi ni Billy na wala na silang pakialam sa Federation at sa mga bugs. Dumating naman ang kasamahan ni Joe at nakipaglaban si Rake ngunit pinagtulungan siya ni Otter at Billy. Ibinuka ang bibig ni Sahara at ipinasok ni Otter ang bugs sa bunganga nito. Sinubukan ni Sahara na hampasin ito ngunit balewala ito. Pilit na nilalabanan ni Sahara si Billy at nagkaroon siya ng pagkakataon at kinuha niya ang baril ni Billy at pinaputukan ito. Samantala nabuhay muli si Sergeant Rake dahil sa sirang na naiwan ni Joe. Itinurok niya ito sa kanya at hainampa sa ulo ang papalapit na si Sandy. Sa kabilang banda ay pinuntahan ni Soda si Dax at inilabas nito sa bibig ang isang bug at inilagay sa kulungan ni Dax. Bago pa man tuluyang makapasok sa bibig ni Dax ay dumating si Rake at pinatay ito. Pagkatapos itong tulungan ni Rake ay binaril niya ang sarili dahil may bug sa loob ng kanyang katawan. Dumating din si Sahara at pinalaya si Dax sa pagkakapuses. Nakita niya ang lumabas na bug sa ulo ni Rake kaya't kinuha ito ni Sahara at nakita niya kung ano ang plano ng mga bugs. Nalaman niya din na may malalang infection si General Shepard na dala ng bugs. Hinanap nila ang general upang patayin bago pa ito lumaganap sa buong Federation. Sa kanilang pagbaba ay pinagbabaril sila ni Soda ngunit natalo ito at pinasabog ni Sahara sa loob ng kwarto.
Nagpatuloy sila sa paghahanap at narinig nila ang pagkanta ni Sandy na may hawak-hawak na granada. Mabuti na lamang at mabilis silang nakatago sa pader. Nakita nila si General Shepard kasama si Joe. Binaril nila ito ngunit may alagad silang nakaharang. Inutusan ni Dax si Sahara na sundan ang general na tumetakas. Pinapasok ni Joe ang dalawang bugs upang kalabanin si Dax at nang mapatay ni Dax ang isa ay kinalaban ni Joe si Dax na siyang dahilan upang matusok si Joe ng bugs. Sa paghahanap ni Sahara sa general ay nakarating siya sa tuktok ng outpost. Nakita niya kung gaano karami ang bugs na nakapalibot at inaakyat ang outpost. Dumating ang general at naglaban ang dalawa. Hindi nagtagal ay dumating din si Dax at pinagbabaril niya ito hanggang sa mahulog at pinagpiestahan ng mga bugs. Dumating din ang fleet rescue at isinakay ni Dax si Sahara. Nagpaiwan si Dax sa outpost at patuloy na nakipaglaban sa mga bugs. Tinagurian si Dax bilang isang bayani ng Federation. Binuwis niya ang kanyang buhay para makipaglaban sa mga bugs. Kasama ang sanggol na anak ay pinanood ni Sahara ang advertisement sa pagbibigay-pugay sa bayani na si Captain Dax na tinaguriang Hero of the Federation. Subscribe for more videos like this and hit the like button to help the channel. And don't forget to hit the notification bell. Thank you and see you on the next one.